sun had hid his face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified our Savior and laid him in a tomb. The light that was for another note slipped away that afternoon. Satan gleamed with pleasure that day at Calvary, for he thought he had won the mighty victory. And like in all of the days of hell began to share. Oh, but little did they know that their end was drawing near. Early Sunday morning,
Amen. Yung pong pinakamalakas na papuri, palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. So marinig nga po yung palakpak ng mga nandyan sa dulo dyan. Ayun. Praise the Lord. Hindi na halos marinig dahil sa layo. Purihin ang Panginoon. Mabuti po si Lord. At umaga pong ito, of course. Ngayon po ay Resurrection Sunday. Topic po natin. Nilagyan po natin ang title to na the wonder-working power of Christ's resurrection. Yung pong kamanghamanghang ginawa ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. So of course, ang ating pong text ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 28. Excited po ba kayo ngayong umaga? Amen. So meron po ba tayong kagalakan ngayong umaga? Amen. Meron po ba tayong joy? Amen. So ang joy po ay, of course, ang banal na Espiritu po nagbibigay po sa atin ng joy ngayong umaga. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi kung meron siyang joy ngayon. Kung walang joy, ay medyo praise the Lord. Hallelujah. So may kagalakan po tayo. Amen. Narito po ang kapangyarihan ng Diyos sa umaga pong ito. So Matthew chapter 1. Matthew chapter 28, beginning verse 1. Beginning verse 1 up to 10. So now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, linggo po, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him and became like dead men. But the angel answered and said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, come, see the place where the Lord lay. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Verse 8, so they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell the disciples, behold, Jesus met them, saying, "Rejoice." Say, "Rejoice." Rejoice. So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid." Say, "Do not be afraid. And go tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." Let's pray. Thank you, Lord, for your goodness and grace and mercy and love. Lord, kayo po ang buhay na Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras pong ito ng pananambahan. Kayo lamang po ang mapapurihan, Panginoon. Even yung mga kasama namin sa online service this morning, saan man dako sila naroon, Panginoon, Lord, ng lugar dito sa mundong ito, Panginoon. Your power is not limited by distance or even time. Kayo po ang makapangyarihan, Diyos. I-bless mo po ang bawat isa. At kayo lamang po ang maparangalan sa oras pong ito. May your name be glorified. In the mighty name of Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. 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 You may be seated for a while. Makakaupo muna po tayo. Hallelujah. So Easter Sunday, resurrection. So Easter is our great celebration as Christian.
Tayo pong mga Kristiyano sa buong mundo ay nagse-celebrate ng Easter because it focuses our minds on the highlight of Christian faith, the resurrection of our Lord Jesus Christ. So His rising physically, visibly, bodily from the tomb, His remarkable return to life following His torturous death. So this is just another wonderful gospel story or another series of amazing miracles. So this is the story and miracle of Christianity, the greatest miracle of all miracles, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching are empty and our faith is also empty. Pero po si Lord ay muling na buhay. Amen? At siya po ngayon ay buhay na buhay. At yan po'y pinatunayan ng banal na kasulatan. So according to Acts chapter 1 verse 3, bago si Lord Jesus ay umakyat, bumalik sa langit, to whom, ang sabi, to whom He also presented Himself alive, after His suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So according to Acts chapter 1 verse 3, Jesus presented Himself alive by many infallible proofs. Sabihin nyo nga po, many infallible proofs. Many infallible proofs. Notice those three words. Many. Not just one or two indication. Ibig sabihin maraming beses siya nagpakita. Infallible. This means irrefutable, certain, convincing, totoo. Proofs. There are solid evidence admissible in the court of law. Ibig sabihin, meron siyang katibayan na siya ay nagpakitang muli, siya ay muling nabuhay. And let's look about the appearances of the risen Christ in or around Jerusalem during that time. At nakasulat po lahat yan sa banal na kasulatan. Una, napakita siya kay Mary, to Mary Magdalene in Mark chapter 16. To other women in Matthew chapter 28, to Peter in Luke chapter 24, to 10 disciples in Luke chapter 24 and John chapter 20, to 11, including Thomas in Mark chapter 16, to the disciples on the Emmaus Road in Galilee, to 500 people, to James and the apostle at the ascension, to Paul on the road to Damascus. Those are the eyewitnesses of the risen Christ. So He is risen. He is risen. The tomb was empty. Ang sabi ng anghel, He is not here. He is risen. Hallelujah. The angel said, He is not here. He is risen. You know, alam po ninyo mga magulang at mga kapatid, lahat ng pundador ng relihiyon, all founders of all religion in this world, lived and died, and until now, they're dead. Lahat ng founder na relihiyon, maaaring yun ay kinabibilangan natin ng araw. Silang lahat ay nabuhay, namatay, hanggang ngayon ay patay, hindi na nabuhay. Amen? But I have a good news this morning. Gusto po ba ninyo ng good news? Amen. So ang ating Panginoong Kristo, Jesus Christ, of genuine biblical Christianity, who lived and died 2,000 years ago. He died because of your sins and my sins. Siya namatay dahil sa inyong kasalanan at sa aking kasalanan. Ano nangyari? And He was buried. Siya inilibing. But after 3 days, matapos po ang 3 araw, siya po ay muling nabuhay at hanggang ngayon, siya ay buhay na buhay. Jesus is alive. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Walang magawa po ang libingan nung siya muling nabuhay. Amen. Walang magawa ang mga nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Ang sabi, lahat ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya nga po ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15 verse 3, For I delivered to you first of all that Christ died, that Christ died for our sin according to the Scripture, and that He was buried, and the third day He rose again from the dead. Amen? Hallelujah! Siya po ay muling nabuhay at siya po ngayon ay buhay na buhay ang ating Panginoon. Hallelujah. And after Jesus rose from the dead, matapos po siyang
mabuhay na magmuli. At mabasa natin sa text, ang sabi ng Matthew chapter 28, verse 18, ibinigay niya yung Great Commission. Ang sabi ni Lord Jesus, all authority has been given to me in heaven and on earth. All dominion, all power, all dominion, all authority has been given to me in heaven and on earth. Yan ang sabi ng ating Panginoon, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa Kanya. Amen? Hallelujah. Siya po yung pinakamakapangyarihan. Kaya po sa pagtitiwala natin sa Diyos na buhay, nardadama po natin ang Kanyang kapangyarihan this morning. Titingnan po natin yung kapangyarihan na yun. So the wonder-working power of His resurrection. Una, He has the power over sin. Meron siyang kapangyarihan over sin, sa kasalanan. Hallelujah. Ang sabi ng 1 Corinthians 15 verse 3, that Christ died for our sin according to the Scripture. Siya po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng kasulatan. And according to Romans chapter 6 verse 14, for sin shall have no dominion over you, for you are not under the law, but you are under grace. Amen? Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Hallelujah. Dominion over you. Sabi, for you are not under the law, but under grace. He defeated the last enemy. Ano po ba yung last enemy? The last enemy is death. Yung kamatayan dahil sa kasalanan. Mga magulang at mga kapatid, ang sabi nga ng 1 Corinthians 15 verse 22, for us in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Hallelujah. He has the power to forgive our sin. Meron siyang kapangyarihan na magpatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Siya lamang po. Siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kinuha yung ating mga kasalanan at wala pong iba, walang tagapamagitan sa atin, kundi si Jesus. Hallelujah. Kaya nga po yung ating mga kasalanan, pinatawad, He has the power to forgive our sin. Ang sabi nga ng 1 John chapter 1, verse 7 and verse 9, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Yung dugo ni Jesus, yung Kanyang mapupulang dugo, yung royal blood ng Panginoong Jesus, yun na naghuga sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and cleanse us from all our unrighteousness. Yung ating mga kasalanan, hinugasan ng banal na dugo ni Jesus. Kaya nga kung ikukumpisal ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na magpapatawad sa atin. Why can our sins be forgiven? Because the blood of Jesus was poured out on Calvary to pay for all our sin. Yung Kanyang banal na dugo, ang dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, imagine po yan. Alam po ninyo, during the Old Testament times, meron pong mga animal sacrifices. Kung ikaw ay nagkasala, pupunta ka sa templo, maghahandog ka doon sa priest, doon, kukunin yung handog mo. At araw-araw, sila naghahandog. Subalit, isang beses sa isang taon, yung high priest, dadako siya sa banal, sa dakong banal, sa dakong kabanal-banalan, meron siyang hain na dugo. Iwiwisik doon sa mercy seat upang kapatawaran ng mga tao. Subalit yun po, it only covers sin. It cannot take away the sin of men. Hindi makakapagpatawad, kundi tatakpan lamang yung kasalanan. Subalit si Jesus, minsan lang niyang ibinigay yung Kanyang buhay upang bayaran ang ating mga kasalanan. Sabi ng Hebrew chapter 9, 11 and 12, but Christ came as a high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands. There is not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with His own blood, He entered the most holy place, one for all, having obtained eternal redemption. So minsan lang siyang naghandog at hinanagdag niya yung Kanyang buhay. Kaya nga po tayo, libre na. Hihingi po tayo ng kapatawaran kung tayo nagkakasala sa Diyos. Hihingi po tayo ng tawad sa Diyos. Because the blood of Jesus is precious and meritorious before God, our Father. Siya po ang magpapatawad. Kaya nga si John the Baptist, nung makita niya si Jesus, papunta sa kanya, doon sa John chapter 1 verse 29,
Nung makita niya si Jesus, ang sabi niya, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Wala pong iba. Kaya nga po yung kapangyarihan ni Lord. Doon sa krus ng Kalbaryo, binigay po sa atin, una, He has the power to forgive sin. Happy po ba tayo mga magulang at mga kapatid? Amen. Dahil nagkumpisal tayo ng ating kasalanan. The moment na tayo po ay humingi ng patawad, nabura na yan. Wala ng kasalanan, amen? Hinugasan ng ating Panginoon kasi po, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin, napakahalaga na dapat po nating malaman. And second, He has the power to save. Meron siyang kapangyarihan na magligtas. Meron siyang kapangyarihan na magligtas. Kaya nga si Lord Jesus, nung ibigay niya yung Great Commission, do sa Mark chapter 16, 15 to 16, ang sabi niya, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Kaya nung tayo po'y sumampalataya sa Panginoon, tayo po ay naligtas. Amen? Sapagkat ang sabi ng Romans 10:9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung maniniwala tayo sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ko, ikukumpisal ng ating mga labi na si Jesus at mananampalataya sa Kanya ng buong puso, at nananalig tayo na siya'y muling binuhay buhat sa mga patay, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Romans 10:13, for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Lahat po ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus ay maliligtas. Ang lahat ng tatawag sa Kanyang merong pananalig at pananampalataya. Kaya nga sabi ni St. Peter, ang sabi ni St. Peter, ni St. Pedro, ang sabi niya sa Acts chapter 4 verse 12, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved, only in the name of Jesus. Ang sabi sa Tagalog, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Iisa po ang pangalan. Kaninong pangalan? Jesus. Iisa lamang po ang pangalan. Walang ibang pangalan. Siya lang po ang tagapamagitan ng sabi nga po ni St. Paul, 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Iisa lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang tunay na Diyos na nagkatawang taong si Jesucristo. Siya po. Hallelujah. Kaya nga po sa pangangaral ni Apostle Paul, doon po sa Acts chapter 16 verse 30 and 31, makita natin yung Philippian jailer. He asked a very important question to Apostle Paul. It is one of the most important questions because it is about salvation, humanity's greatest need. Ang sabi ng Philippian jailer, sirs, what must I do to be saved? What must I do to be saved? Ano ang gagawin namin para kami maligtas? Ano sabi, direct to the point si Paul? Ang sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salvation is in Christ Jesus. Hallelujah. Because salvation is a free gift. Ang kaligtasan po ay hindi binabayaran. Amen? Pag naimbitihan kayo at tumanggap kayo ron, libre po. Libre ang kaligtasan. Wala po tayong babayaran, hindi po kayo kinakailangang mag-membership dito sa Bride of Christ Church. Ang mahalaga po, nakilala natin si Lord Jesus, libre po ang kaligtasan na ibinibigay po ng Diyos. Kaya nga sabi ng central text ng banal na kasulatan, alam ko kabisado ng lahat, memorize ng John 3:16, ano sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Whatever, ano sabi? Meaning, whatever. God is no respecter of person.
He wants people to be saved, whether Catholic, whether Protestant, whether Hindus, whether Buddhist, whether Muslim. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen? Kaya nga sabi ni Lord Jesus, John 14:6, kabisadong memory verse, ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus didn't say, I am one of the many ways. He didn't say, I am a way, implying is one of the many ways. But Jesus Christ emphatically said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So meaning to say, Jesus is the only Redeemer. Jesus is the only Savior. Jesus is the only way to heaven. There is no other religion who can claim it. There is no religious leader who can claim it except Jesus. Amen? Let's give a clap offering to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano pang kapangyarihan? Ano pa yung gawa ng kapangyarihan? Wonder-working power of Christ's resurrection. He has the power to change. Siya po lamang ang may kapangyarihang magpabago. Amen? Ang simbahan hindi po pwedeng makapagbabago sa tao. Amen? Si Lord lamang. He has the power to change people's life. That's why when we truly receive the Lord Jesus Christ, He will wash us with His holy blood that was shed on the cross of Calvary, and the Spirit of God will penetrate in our entire being, and the bankrupt spirit will become, who was dead, and will become alive, regenerated, born again. Yung ating patay na espiritu ay mabubuhay. Maboborn again. Amen? Kasi pag ang isang tao ay hindi nakilala si Jesus, hindi pa niya nakikilala, siya po ipatay. Spiritually dead. Magkakaroon lamang siya ng buhay pagka po siya nakitinanggap niya si Lord Jesus, hinugasan siya ng banal na dugo ng ating Panginoon si Kristo, papasok ang banal na espiritu sa kanyang buhay, magkakaroon siya ng regeneration, at yung tinatawag na born again, yung sinabi na Jesus sa John 3:3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ng isang tao ipinanganak na muli, hindi niya man lang masisilip ang kaharian ng langit. Hallelujah. Yung pong salitang born again, hindi sinabi dito lamang yan, 2,000 years ago, sinabi ni Lord Jesus, ang salitang born again. Hallelujah. Kaya nga po napaka-importante. Hallelujah. Kaya nga po, we become His disciple. That's why we have called Christian. Tayo po ay mga Kristiyano na. A Christian is a person who have been born again and have been forgiven and transformed. And people may see changes in our lives because we are following the light. Makikita ng mga tao ang pagbabago sa atin. Kasi sumusunod tayo sa liwanag. Sino po yung light na sinusundan natin? Si Jesus. Kaya yung mga confessing Christian, kung ano-ano pa rin ang pinagagawa, parang hindi talaga tumanggap yan kay Lord. Hindi sila tumanggap, hindi sila niliwanagan. Kasi pagka sumunod ka sa ilaw, ikaw ay matatanglawan. Lalakad ka sa liwanag. Ang sabi ni Jesus sa John 8:12, Jesus said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Hallelujah. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ang sino mang lumalakad sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi lalakad na sa liwanag. Kaya sa buhay po natin, kahit saan tayo pumunta, tayo mga ambasador ng Panginoon, nakikita ang liwanag sa atin. Amen? Amen. Look at your neighbor this morning. Nagliliwanag na po ba yung kanilang mukha? O payapa na ngayon? Kalabitin nyo, baka sobrang payapa naman yan. Hallelujah. Kaya nga po sabi na Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Dati kayo'y nasa kadiliman, but now you are light. Tayo ngayon na nagliliwanag, tayo na po yung ilaw. Hallelujah. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 14, sabi ni Jesus sa mga disipulo, you are the light of the world. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, you are the light of the world. You are the light of the world. Hallelujah. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Hallelujah. Tayo raw po ay like a city, ang Bride of Christ Church, na nandito tayo sa top of the hill, nagliliwanag. Amen. Pag nakikita kayo rito, paglabas nyo sa pinto, nagliliwanag kayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Just like what happened to the Apostle Paul. Kay Apostle Paul, the greatest Christian who ever lived on the surface of the earth, si Apostle Paul. Pero before that, he was the persecutor of the early church. Persecutor siya ng mga Kristiyano. Ipinakukulong niya. Actually, papunta siya sa Damascus. Meron siyang dalang warrant of arrest to arrest those Christians worshiping in the synagogue in Syria. But on his way to Damascus, the risen Christ appeared to him. Nakakita siya ng merong isang parang laser beam galing sa langit. And he fell on the ground. Nasubasob si Paul, si Saulo. At nakarinig siya ng boses, Saul, Saul, why are you persecuting me? And Saul said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick on the gods. And that was the turning point of his life. Saul of Paul, the persecutor, became the great proclaimer of the gospel, and he wrote 13 books in the Bible. At gumawa po siya ng magandang declaration. Make a great declaration in the Bible in Galatians 2:20. Ang sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. Hallelujah. He was changed. He was radically changed. And we are changed. Jesus has the power to change people's life. Siya lamang po ang makakapagbabago. Magbasa man tayo ng mga ano-anong klaseng libro. Sumapi man tayo sa ibang organisasyon. Sumapi man tayo sa iba-ibang mga simbahan, mga magulang at mga kapatid. Hindi tayo magkakaroon ng pagbabago kung hindi natin tatanggapin ang kapangyarihan ni Jesus. Doon sa muling pagkabuhay, siya lamang po ang pwedeng magpabago. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So ano pang kapangyarihan na pinakita niya? Yung kahimahimalang kapangyarihan ng ating Panginoon nung muli siyang magbabuhay. He has the power to heal. Meron siyang kapangyarihan na magpagaling. Amen. Meron siyang, when Jesus was crucified on the cross of Calvary, habang siya po'y nakabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, ang sabi ng Isaiah 53 verse 5, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was, and by his stripe we are healed. Amen. I-claim po natin yan. By his stripe we are healed. By his wounds we are healed. Yan po sinasabi ng atonement chapter ng banal na kasulatan. Kaya palagi natin i-declare na tayo ay magaling. Sa mga latay na tinamo niya sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay gumaling. Ang sabi ng 1 Peter 2:24, who himself bore our sin, his own body on the tree, that we having died to sin might live for righteousness, and by his stripe we are healed. Habang nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo, kinuha niya yung sakit nyo. Sakit natin. Amen? Kaya meron tayong karapatan na yun ay hingi natin sa Panginoon. Tayo pong lahat, binigyan ng kagalingan ng ating Panginoon at lahat po tayong nakatagpo ng kaligtasan sa Panginoon, meron po tayong authority. Alam po ba ninyo, meron tayong kapangyarihan? Amen. Ang sabi ni Lord Jesus bago siya umakyat sa langit sa Mark chapter 16, 17-18, and this sign will follow those who believe. Ang sabi niya, and this sign will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means, they will lay hand on the sick, and they will recover. Ang sabi niya, ano sabi? Ang mga himalang ito ay makikita sa mga mananampalataya. Sino yung mananampalataya? You and me. Ang sinasabi rito, you and me. And this sign will follow those who believe. Tayo yung mga believer. Na sinasabi nito, ang sabi niya, in my name, sa pangalan niya. Idadantay niyo ang inyong kamay sa may sakit, at ang may sakit ay gagaling. Ang sabi, ang mga sumasampalatay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan, sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Lahat ng uri ng demonyo, kaya po nating i-rebuke. Demonyo ng sakit karamdaman, demonyo ng kaguluhan sa loob ng tahanan, demonyo ng doubt, demonyo ng addiction, anumang klase, kaya po nating i-rebuke yan.
Meron po tayong kapangyarihan, and Jesus Christ reaffirmed this in John chapter 14 verse 12. Anong sabi niya? Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater work than this he will do, because I go to my Father. Kaya nga po, yung exercise po natin yung ating power, yung kapangyarihan na ibinigay po sa atin ng Diyos. Although God uses doctors and medicine, but the ultimate vehicle about healing is God. Amen? Siya po ang nagpapagaling. Kaya nga po ang sabi ng Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung siya po yung nagpagaling noon, nagpapagaling po siya ngayon at nagpapagaling pa rin po siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. And last, ibibigay po natin sa umaga pong ito. Alam ko marami pang himala ang ginawa ng Diyos. Malabo siyang mabuhay na magmuli doon sa krus ng Kalbaryo. He has the power to give life. Meron po siyang kapangyarihan na magbigay ng buhay. Amen? Unang ibinigay niya sa atin ang kasiguruduhan yung abundant life. Sabihin niyo nga po, abundant life. Abundant life. Abundant life. Ang sabi ng John 10:10, letter V. Ang sabi ni Jesus, sinabi ng Panginoong Jesucristo, I have come that they may have life, that they may more abundantly. Ang sabi ni Lord Jesus, ako'y pumarito upang magbigay ng buhay. At buhay na masagana. Masagana pong buhay ang binibigay na Diyos. God wants us to live in abundance. God doesn't just provide, He provides abundantly. Pag nagbigay po ang Diyos, sigurado po yun, ang ibibigay niya sa atin ay sagana. Amen? So when God reigns in our life, in our family, there is an abundance in every areas of our life. Kung susundin natin ang Diyos, kung susundin natin ang inuutos ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sabi ni Lord, Isaiah chapter 1, verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kasi po ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Hallelujah. Binibigyan niya tayo ng kasaganaan bilang mga anak ng Diyos. Because we are children of God. Alam po ba niya tayo, mga anak ng Diyos? Anak tayo. The moment na tayo tinanggap natin si Lord Jesus, na born again tayo ng totohanan, tayo mga anak ng Diyos. Where is the proof? Ano yung ebidensya? John 1:12. Ano sabi? Ano sabi ng John 1:12? But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God to those who believe in His name. At sa lahat ng tumanggap sa Kanya at nanampalataya sa Kanya, binigyan ng karapatan. So meron tayong rights, meron tayong karapatan. Hallelujah. Bilang anak ng Diyos. Although hindi talaga tayo anak ng Diyos, pero nung na-born again ka, tinanggap mo si Lord Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, meron ka ng karapatan. Kaya ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ay heir. Sabihin nyo nga po, heir. Tagapagmana. Wow. Tayo po'y tagapagmana ng Diyos. Tayo po ang tagapagmana ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya maraming mga tao, bakit nangyayari ito sa kanilang buhay? Of course, nangyayari ito sapagkat hindi sila anak ng Diyos. Mangyayari lamang ang mga bagay na kinalolooban ng Diyos sa atin kung magiging anak mo na tayo ng Diyos. Maraming mga nagre-reklamo ngayon, bakit ganito ang nangyayari sa ating kapaligiran? Ba't ganito nangyayari sa aking buhay? Mga magulang at mga kapatid, kinakailangan bago mo maranasan ang ibinibigay na abundant life ng ating Panginoon, kinakailangan mo nang matanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Ang sabi ng 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that through His poverty you might become rich. We are rich in Christ. Amen. Tayo po'y mayaman sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po yung mga hinihiling natin sa Panginoon, mangyayari po yan kung tayo obedient lahat. Kung tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon. We are rich in Christ. Kaya nga po ang mga susupply po sa atin ng Diyos. Kaya po sabi ng Philippians 4:19, memory verse, ano sabi? And my God shall supply all my needs, or your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sino pong magbibigay? Si Jesus. Ito po yung tagumpay ng Kanyang resurrection. Ibibigay niya yung ating mga kailangan. So do you want to be blessed? Amen. Do you want to live in abundance? Amen.
Do you want to be debt-free? Amen. Experience Jesus. Experience Jesus. He has the power to give us life. Abundant life. Ano pa po ang binibigay sa ating buhay? Of course, yung pinakamahalaga sa lahat, eternal life. Yung buhay na wala hanggan, nakasigurado, pwede mo nang ikas ito sa bangko ngayon. Kung tunay mong tinanggap si Lord Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, sigurado meron kang buhay na wala hanggan. Eternal life. Ang sabi nga ni Lord Jesus sa John 11:25. Ano ang sabi ng Panginoon? I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Ang sabi ni Lord Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi na mamamatay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang assurance nung kaligtasan na tinanggap natin. Kaya nga po napaka-importante na malaman natin mga magulang at kapatid ang itinuturo ng banal na kasulatan na kinakailangan 2 beses tayong ipanganak. Ang sabi ng text nito, pag 2 beses kang ipinanganak, 1 beses ka lang mamamatay. Subalit kung ikaw ay 1 beses lang ipinanganak, 2 beses kang mamamatay. Amen? Hallelujah. Ang ibig sabihin, baka na-confuse kayo, ano pa, pastor, ang sinasabi mong 2 beses ang panganganak, ibig sabihin, physically, ipinanganak ka. Pagkatapos yung pangalawang kapanganakan, na-born again ka. Na-born again ka. Kaya pagdating ng panahon, tapos na yung mission dito sa lupa, maaaring abutin ka ng mahigit 100 o lagpasan pa si nanay magna 93. Mahaba pa pagkatapos, minsan mamamatay yung katawan, may iiwan. Pero ikay mabubuhay, amen? Mabubuhay ka, patuloy ang buhay sa langit. Subalit kung hindi mo tinanggap si Lord Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, hallelujah, 2 beses kang mamamatay. Ibig sabihin, namatay ka physically at pagkatapos, dadaling ka ng mga angampon ni Satanas doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, magkakaroon ka ng second death. Kaya ang sabi ni Lord Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Hallelujah. Alam po ba ninyo na kayong mga magulang at mga kapatid ay merong mansyon sa langit? Amen. Marami po ako naririnig na meron na raw silang boarding pass ngayon. Meron ng boarding pass. Mga magulang at mga kapatid, ibig sabihin kung meron ka ng boarding pass, patungo ka na rin sa mansion na ipinrepair ng ating Panginoon. Yung kapangyarihan ng kanyang resurrection, kaya nga sabi ni Lord Jesus sa John 14:1-3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Kaya preparado na. The moment na tinanggap mo si Lord Jesus, tinanggap mo yung kanyang pagkabuhay na pagmuli sa iyong buhay, ipinrepair na ang mansion. Maaaring ngayon natutulog ka sa isang gilid. At maaaring paggagabi natutulog ka sa isang supa. Pero mga magulang at mga batid, pare-pareho ang ating titiran. Doon sa mansyon sa langit, ipinrepair yan ni Lord. Hindi siya nagsisinungaling. Meron tayong mansyon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Excited kayo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, our investment is in heaven. Marami pong mga tao nag-i-invest dito. Kung saan pumupunta, invest dito, invest doon. Maganda po yung investment. Pero ang investment natin kailangan sa langit. Kasi po yung investment natin dito, maiiwan natin dito. Amen. Maiiwan natin yan sa mga bangko. Yung maraming mga investment, maiiwan yan. Alam po ba ninyo, hindi natin makakasama yan. Pag namatay ang isang tao, sabi nga ni Billy Graham, wala siyang nakita na namatayan, may kasamang U-Haul, kasunod yung U-Haul. Amen. Ibig sabihin, wala tayong madadala. Ang madadala lamang po natin, kung marami tayong, binless tayo ng Panginoon, ng maraming mga pera, maraming salapi, yung mga investment natin, i-share natin sa mission.
Kasi po, pag umalis na tayo, ang tanging madadala lang natin, hindi natin madadala yung mga bankbook natin, hindi natin madadala yung mga ATM na yan. Ang madadala lang natin, yung mga kaluluwa na sabay-sabay tayong aalis. Pagdating ng rapture of the church, loko, napakarami pa ng naligtas. Sasabihin nila, pag nakita kayo sa langit, alam mo ba, naligtas ako dahil sa isang pangangaral ng salita ng Diyos. Naligtas ako dahil sa isang evangelism, sa sharing. Naligtas ako, kaya nga po mga magulang ng kapatid, sapagkat ang ating, kaya nga po, kailangan ang asahan natin langit, hindi po dito sa lupa. Sabi nga ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15:19, if in this life only we have hope in Christ, we are all men the most peaceable. Kung inaasahan lamang natin sa buhay na ito, ay ang mga bagay sa mundong ito, tayo na raw po yung pinakakawawa. Kung inaasahan mo, sige, magbibuild ako ng mga bahay, mag-i-invest ako sa lugar na yun. Kung yan lang yung pag-asa, ikaw ang pinakakawawa sa mundo. Sapagkat ang ating citizenship is in heaven. Amen? Ang ating pong citizenship ay sa langit. Saan natin makikita yan? Philippians chapter 3 verse 20. For our citizenship is in Amen. Ang ating pong citizenship, we acquired our citizenship when we become born again. Yung pong sinasabi ko sa kanina, kung tayo po'y maboborn again, yung sabi sa John 3:3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang isang tao ipanganak na muli, hindi man lang niya masisilip ang kaharian ng langit. Kaya kinakailangan isang tao ay maborn again, ipanganak na muli. Kaya nga po tayo, when we receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of our life, meron po tayong kasigurudahan ng buhay na walang hanggan. Anong sabi ng 1 John chapter 5, 11 and 12? And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He was the Son is life. He who does not have the Son of God does not have life. Ano sabi? At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. That's why we have the assurance of eternal life. Eternal life in heaven, because He has the power to give us life. Meron siyang kapangyarihan. Bigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At sa ating pong konklusyon ngayong umaga, hallelujah, sabi nga po ni Lord Jesus, nabigay niya yung Great Commission sa kanyang mga disipulo sa Matthew chapter 28, 18-20. Ang sabi niya, all authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, teaching them the word, all things that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Hallelujah. Sabi niya, lahat ng kapamahalaan ibinigay na sa akin. Kaya humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita. Yan po ang mandato ng ating church. Na ang mga tao ay makakilala sa ating Panginoon at iba sa buhay natin, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, the wonder-working power of His resurrection. He has the power over sin. He has the power to save. He has the power to change. He has the power to heal. He has the power to give us life, abundant life, and eternal life. Amen? Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. May request everyone to stand at least. Tumayo nga po tayong lahat sa oras pong ito. Hallelujah. Damahin po natin ang presensya na buhay na Diyos. Hallelujah. Hilingan po natin. Pastor Cesar, awitin niya po natin yung chorus ng Because He Lives. Because He Lives. Itaas po natin ang ating mga kamay sa langit. Even yung mga kasama natin sa online service this morning. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone. Because I know, yes Lord. Because I know He holds the future. And life is worth the
Once more, because He lives. Because He lives. Yes, Lord. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. Because I know. He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives. Oh yes, Lord. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Hallelujah sa oras pong ito. Even yung mga kasama natin sa online service this morning, maaaring narinig mo ang mensaheng ito, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Wala ka pang relasyon sa Kanya. Kung gusto mo siyang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa oras mong ito. Maaaring sinasabi mo matagal ka ng Kristiyano, subalit wala ka pang tunay na encounter sa Kanya. Hindi mo pa talaga siya tinanggap sa iyong puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Ito na yung pagkakataon sa oras ng ito. Tanggapin mo siya, sumunod ka sa maigsing panalangin ito ng pagtanggap sa ating Panginoon. Lord Jesus, have mercy on me. I am a sinner. Forgive me for all my sins. Cleanse me with your precious blood shed in Calvary. I believe you. You are the begotten Son of God. You died on the cross because of my sins. I believe in my heart. You rose up from the dead. You are alive. Lord Jesus, forgive me. Come into my heart. Be my Lord. Be my God. Be my Savior. Be my healer. Be my deliverer. Thank you, Lord Jesus. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your holiness, with your righteousness, with your love, with your wisdom, with your power. Help me to live this life according to your perfect will. Thank you, Lord Jesus. I am saved. I am now a child of God. I am a born-again Christian. I will serve you, Lord, as long as I live. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Thank you.